Ang bayan ng San Bartolome ay tila isang larawan ng kapayapaan na nababalot sa ambon ng umaga at sa halimuya ng manggabulaklak ng ilang-ilang. Ang makabahayan, nagawa sa pinaktakpitakping kahoy at panahon, ay tahimik na nakatayo na parabang walang anumang sikretong itinatago. Sa pagbabalik ni Rico mula sa magulong buhay sa lungsod para sa taunang pista, isang pamilyar na kagalakan ang unang bumati sa kanya. Ngunit ang ngiting iyon ay unti-unting naglaho nang mapansin niya ang kakaibang katahimikan na bumabalot sa kanilang tahanan. Isang katahimikang mas mabigat kaysa sa karaniwan. Ang kanyang nakababatang kapatid, si Lina, na dati puno ng buhay at tawa, ay ngayoy matamlay at malalim ang iniisip. Ang nga mata nito'y laging nakatiti sa malayo at sa gabi, naririnig ko ang mahihinang higbi nito mula sa mga masasamang panaginip. Ang kanilang ina, si Aling Elena, ay tila hindi ito napapansin. Siya ay abalang-abala sa paghahanda, ngunit ang kanyang sigla ay pilit at ang kanyang mangiti ay hindi umaabot sa kanyang nga mata. Mayroon daw silang mahalagang bisita na darating, isang pamilyang halos hindi kilala sa bayan Prolabis na iginagalang dahil sa kanilang yaman, ang nga Del Monde. Nang dumating ang dapit hapon, isang itim at makintab na sasakyan, na tila isang halimaw mula sa ibang mundo, ang huminto sa harap ng kanilang simpleng bahay. Mula roon ay bumaba ang pamilya Del Monde, pinangungunahan ng kanilang binatang anak na si Kyle. Siya ay makisik, matangkat, at may mga matang kasing itim ng gabi. Ngunit sa likod ng kanyang kagandahang lalaki, may isang lamig na nakpatindik ng balahibo ni Rico. Walang paligoy-ligoy. Ipinahaya ng amo ni Kyle ang kanilang pakay. Ang hingin ang kamay ni Lina para kay Kyle. Bago pa man makatutol si Rico sa gitna ng kanyang pakagulat, narinig niya ang tining ang kanyang ina. Pumapaya kami. Mabilis na sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit desidido. Napatingin si Rico sa kanyang kapatid at nakita niya ang purong takot sa mamata nito. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Rico na hindi ito isang ordinaryong alok ng kasal. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas madilim. Isang bagay na konektado sa mga kwentong ibinubulong lamang kapak patay ng mailaw sa San Bartolome. Isang sinaunang kasunduan na matagal nang nakalimutan ay muling nabuhay sa kanilang tahanan. Ang salitang pumapaya kami ni Aling Elena ay bumaksak sa gitna ng kanilang sala na may bigat ng isang malaking bato na inihulog sa isang tahimik na lawa. Ang alon ng pakagulat ay gumapang sa buong silid. Pinatahimik ang huni ng makulili sa labas at pinatigil maging ang pahinga ni Rico. Para sa isang sandali, tila ang oras ay nagyelo. Nakatitik si Rico sa kanyang ina, naghahanap ng kahit anong bahid ng pagbibiro o pagkakamali sa mukha nito. Ngunit ang nakita niya ay isang determinasyong kasing tigas ng bakal, isang desisyong matagal nang nabuo bago pa man tumapak ang pamilya Del Monde sa kanilang pamamahay. Si Lina, sa tabi niya, ay parang isang estatwang gawa sa babasaging salamin, maputla at hindi gumagalaw, na tila anumang sandali ay maaring mabasak sa libu-libong piraso. Sa kabilang banda, ang pamilya Del Monde ay hindi nakpakita ng anumang emosyon. Walang ngiting tagumpay, walang kagalakan, tanging isang malamig na paktang mula sa amo ni Kyle. Isang pakilala na ang isang transaksyon ay matagumpay na naisaro. Si Kyle, na hindi inaalis ang kanyang madilim na mga mata kay Lina, ay nakbigay ngang isang bahagyang ngiti. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata at nakpadala ng kilabot sa gulugot ni Rico. Sa isang pilit na sigla, pumalakpak si Aling Elena at sinabing kailangan nilang magdiwang. Agad siyang pumasok sa kusina at inilabas ang mainihanda niyang pagkain, makakanin at isang botong lambanok. Inilatag niya ang lahat sa maliit na mesa na parabang ito ay isang tunay na pista, isang masayang okasyon. Ngunit ang kapaligiran ay nanatiling mabigat at malakit, puno ng mga hindi sinasabing salita at mga nakatagong takot. Sinubukan ni Rico na magsalita, na tumutol, ngunit ang matalim na tingin ng kanyang ina ay nagpatiklop sa kanyang dila. Inialok ni Aling Elena ang pagkain sa kanilang nga bisita. Halina kayo, tikman ninyo ang aking maniluto. Simpleng handa lamang bilang pasasalamat, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ng bahagya. Ang ama ni Kyle ay magalang na tumanggi. Maraming salamat sa inyo, ngunit kami ay busok na. Isang basong tubig na lamang ay sapat na.
Sabi nito sa isang formal at makalumang paraan ng pananalita. Isa-isa nilang tinanggihan ang bawat putahe, lalo na ang adobong manok na puno ng bawang, at ang inihaw na isda na may sasawan ng suka at asin. Napansin ito ni Rico? Sa kanilang probinsya, ang pagtanggi sa pagkain ay isang uri ng insulto, ngunit ang paraan ng pagtanggi ng Del Monde ay tila hindi dahil sa kabusugan. Ito ay tila isang pag-iwas na parabang ang masimpleng sangkap na iyon ay lason sa kanila. Ang tanging tinanggap nila ay ang tubig na ininom nila ng dahan-dahan. Ang kanilang nga mata ay patuloy na nakmamasit sa bawat sulok ng silit. Sinubukan ni Rico na basagin ang katahimikan. Tinanong niya si Kyle tungkol sa negosyo nito sa Maynila, tungkol sa buhay sa siyudad. Mapaksang karaniwan sa manag-usap, ngunit ang masagot ni Kyle ay maikli at mailap. Ang negosyo ay maayos naman, sabi nito. Ang kanyang tingin ay bumalik agad kay Lina. Ang siyudad ay magulo. Mas gusto ko ang katahimikan dito. Ang bawat salita niya ay tila may dalang bigat na parabang may iba siyang ibig sabihin. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon lamang sa kanyang kapatid, isang pagtitik na hindi nagpapahayak ng pagmamahal, kundi ng pag-ari. Habang lumalalim ang gabi, nagsimulang pumalya ang ilaw mula sa kanilang lumang bombilya. Kumukurap-kurap ito at nagbibigay ng pabago-bagong anino sa mamukha sa silid. Sa isang saglit na halos mamatay ang ilaw, sa gitna ng dilim, nasulyapan ni Rico ang isang bagay na nakpatayo ng lahat ng buho sa kanyang batok. Ang nga mata ng pamilya Del Monde ay bahagyang nagliwanag, isang malamlam na pulang kulay na tila sa isang hayop na mandaragit sa gabi. Kumurap si Rico, at nang bumalik ang normal na liwanag, nawala na ito. Inisip niyang baka guni-guni lang niya iyon, isang epektong pagod at ng lambanok na kanyang nainom. Ngunit ang imahe ay nanatili, nakaukit sa kanyang isipan. Ang nga kwento ng kanyang lolo noong bata pa siya, makwento tungkol sa mga nilalangang gabi, matagasundo, ay biglang bumalik sa kanya. Itinaboy niya ang nga ito bilang nga pamahiing nga matatanda. Ngunit ang takot ay nagsimula ng kumapit sa kanyang puso. Nang sa wakas ay nakpaalam na ang pamilya Del Monde, isang kolektibong pahinga ng maluwak ang pinakawalan ni Rico at Lina. Ngunit ito ay panandalian lamang. Sa pagsara pa lang minto, hinarap agad ni Rico ang kanyang ina. Inay, ano po ang ginawa ninyo? Nang gagaleting tanong ni Rico. Ang kanyang boses ay punong hinanakit at pagkalito. Bakit po? Ipinamigay ninyo si Lina na parang isang bagay na pwede ninyong ipakasundo. Tumingin sa kanya si Aling Elena. Ang kanyang nga mata ay nanlilisik. Wala kang alam, Rico. Ginagawa ko ito para sa pamilya, para sa kaligtasan nating lahat. Anong kaligtasan, inay? Hindi niyo po ba nakikita? May mali sa kanila. Hindi sila normal na tao? Sigaw ni Rico. Ang pagiging normal ay hindi makakapagligtas sa atin sa isang mas malaking kasamaan. Ganting sigaw ni Elena. Ang kanyang nga salita ay puno ng hiwaga at takot. Memga bagay na hindi mo naintindihan dahil matagal kang nawala. Memga tungkulin na kailangang gampanan. Ang kanilang pagtatalo ay umaling-aungaw sa malit na bahay. Punong sakit at hindi pa kakaunawaan. Walang malinaw na sagot si Elena. Tanging nga palaisipan tungkol sa tungkulin at kasunduan. Binalingan ni Rico si Lina. Umasang makakahanap ng kakampi. Ngunit ang kanyang kapatid ay nakaupo sa isang sulok. Nanginginig habang yakap-yakap ang kanyang matuhod. Ang kanyang mukha ay basang-basang luha. Kuya, huwag na. Halos pabulong niyang sabi, huwag mo na silang galitin. Parang awa mo na. Ang kanyang nga salita ay tila isang paksuko. Ang tining ng isang biktima na tanggap na ang kanyang kapalaran. Ang puso ni Rico ay nadurog. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng sala. Ang mapakaing hindi nagalaw sa mesa ay isang paalala ng huwat na selebrasyon. Ang bahay na dati kanlungan ng kapayapaan ay naging isang kulungan ng takot. Tumingin siya sa bintana, sa madilim na gabi sa labas. At pakiramdam niya ay may mga matang nakamasit sa kanila mula sa kadiliman. Mga matang walang awa at naghihintay. Alam niyang mag-isa lang siya sa laban na ito. Ang kanyang ina ay kasabwat at ang kanyang kapatid ay isang bihag. Ngunit sa kabila ng takot, isang apoy ng determinasyon ang nagsimulang mag-alap sa kanyang dibdib. Hindi siya papayag. Hindi niya hahayaang kunin ng mga halimaw na iyon ang kanyang kapatid. Aalamin niya
Ang katotohanan sa likod na, lahat ng ito, kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang sariling buhay, kinabukasan matapos ang sapilitang pakiisang dibdib. Isang panibagong umaga ang dumating sa San Bartolome, ngunit sa loob ng tahanan ni Rico, ang bigat ng nakaraang gabi ay nanatiling nakabitin sa hangin, mas makapal pa kaysa sa hamog sa labas. Nakunwari si Aling Elena na normal ang lahat. Nahanda siyang agahan, sinubukang magsimulang ang isang masayang usapan. Ngunit ang kanyang nga salita ay lumulutang lamang at nawawalang ng saysay sa gitna ng kalbibinging katahimikan. Si Lina ay lumabas mula sa kanyang silid at tila 10 taon ang idinagdag sa kanyang edad sa loob lamang ng isang gabi. Siya ay maputla at walang sigla. Ang kanyang nga mata ay malalim at may maitim na bilog sa ilalim. Isang testamento ngeng isang gabing walang pahinga. Umupo siya sa hapakainan ngunit hindi man lang ginalaw ang pakain sa kanyang plato. Tinitigan lamang niya. Ito na parabang. Ito ay isang bagay na dayuhan sa kanya. Sinubukan siyang kausapin ni Rico. Tinanong kung ayos lang siya. Ngunit ang tanging natanggap niya ay isang bahagyang pagtango, isang sagot na walang laman. Ang karamdaman ni Lina ay hindi nasimula sa lagnat o ubo. Nasimula ito sa kanyang mapanaginip. Sa unang gabi, nagising si Rico sa isang mahinang ungol mula sa kabilang silid. Sa ikalawang gabi, ito ay naging isang hikbi. Pagsapit ng ikatlong gabi, isang nakakakilabot na sigaw ang pumunit sa katahimikan ng kanilang bahay. Nakmamadali siyang pumasok sa silid ni Lina at natakpuan niya itong binabangungot. Nakpupumiglas sa kanyang higaan na parabang may nakikipakbuno sa kanya. Ang kanyang buong katawan ay basang-basang ng malamig na pawis. Isang malamig na anino, bulong nito habang naghihingalo. Ang kanyang nga mata ay mahigpit na nakapikit. May mamatang nakatitik. Tumatawag. May isang himig na tumatawag sa akin. Nang sa wakas ay nagising siya ni Rico. Si Lina ay litong-lito at nanginginig sa takot. Hindi niya maalala ng malinaw ang panaginip. Ngunit ang pakiramdam ng lagim ay nanatili. Kumakapit sa kanya na parang isang malamig na kumot. Yumakap siya ng mahigpit sa kanyang kuya. Nakmamakaawang huwag siyang iwanang mag-isa. Sa bawat gabing lumilipas, ang mangga bangungot ay lalong lumalala. At si Lina ay lalong nanghihina na parabang ang kanyang lakas at buhay ay unti-unting hinihigop tuwing siya ay natutulog. Dahil sa pag-aalala at kakulangan sa tulog, nakpasya si Rico na makipakita sa kanyang matalik na kaibigan na si Ben. Si Ben, na laging nakangiti at punong biro, ay ang kabaliktaran ng madilim na problemang kinakaharap ni Rico. Ano bang itsura yan pare? Parang binaksakan kang langit at lupa. Mabati ni Ben na makita niya si Rico. Ikinuwento ni Rico ang tungkol sa kalagayan ni Lina, ang biglaang pakasunong mapakasal, at ang nga nakakatako na gabi. Tumawa lamang si Ben. Nako, tinamaan lang yan ng pag-ibig. Ganyan talaga kapag ang isang dalaga ay nabiha ni isang misteryosong prinsipe tulad ni Kael. Sabi niya habang tinatapi ang balika ni Rico. Kinikili lang yan sa panaginip. Ang kailangan niya ay lumabas magsaya. Isama mo siya sa plaza. Malapit na ang pista. Tiyak na sisigla yon. Bagamat alam ni Rico na hindi ganon kasimpel ang sitwasyon, may isang bahagi sa kanya na umasang sanay tama si Ben. Sinunod niya ang payo nito. Kinumbinsin niya si Lina na mamasyal sila sa bayan. Ngunit ang pagtatangkang ibalik ang normalidad ay naging isang bangungot. Ang masayang tunong musika mula sa mga naghahandang pariya, ang tawanan nga tao, at ang makukulay na banderitas ay tila lalong nakpahirap kay Lina. Napahawak siya sa kanyang ulo, ang kanyang muha ay namimilipit sa sakit. Masyadong maingay kuya. Daing niya, masyadong maliwanag. Sinabi niyang nakakakita siyang manggumagalaw na anino sa gilid ng kanyang paningin kahit natirik ang araw. Ang kanyang mapandama, na tila lalong tumalas, ay ginagawang isang impyerno ang ordinaryong mundo para sa kanya. Kinailangan nilang umuwi at si Rico ay lalong nawalan ng pag-asa. Ang maaraw ay naging isang linggo. Ang paginanili na ay hindi na may kakaila. Siya ay lubos na nangayayat, ang kanyang balat ay naging kasing putlang papel, at ang kanyang mamata ay lumubog. Halos hindi na siya lumalabas ng kanyang silid, na palagi niyang pinapanatiling madilim. Sinubukan ni Aling Elena na gamutin siya gamit ang mapinakulong dahon at magadasal,
Ngunit ang makilos niya ay tila isang palabas lamang, isang paraan upang pagaanin ang sarili niyang konsensya. Para kay Rico, ang ito ay walang silbi. Naintindihan niyang hindi ito isang ordinaryong sakit. Sa gabi, kapag ang buong San Bartolome ay natutulog na, may naririnig si Rico na isang mahinang himik sa labas ng kanilang bahay. Ito ay isang malungkot at nakahalina na melodiya na tila namumula sa isang plauta ngunit walang sinumang tumutuktok. Ito ang parehong himik na ibinubulong ni Lina sa kanyang pagtulog. Ito ang koneksyon. Ito ang tanikalang hindi nakikita na nagduduktong kay Kael at sa kanyang kapatid. Isang tanikalang dahan-dahang kumukuhang buhay mula kay Lina. Ang kanyang pakasensitibo, ang kanyang laten na espiritual na kakayahan ay nagiging isang beacon na nagpapahintulot kay Kael na pumasok sa kanyang isipan at kaluluwa. Ang huling dago para kay Rico ay nangyari isang hapon. Pumasok siya sa silid ni Lina at nakita niya itong nakaupo sa sahig. Walang emosyong nakatitik sa sarili nitong refleksyon sa isang basoeng tubig. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, na parabang nakatingin siya sa isang estranghero. Hindi na ako to, bulong niya sa refleksyon, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Sino ka? Sa sandaling iyon, lahat ay nakugnay sa isipan ni Rico, ang mabilisang pag-asawa, ang kakaibang pag-ugali ng Madelmonde, ang pag-iwas nila sa bawang at asin, ang nagliliwana ng mga mata, ang ngabangungot ni Lina, at ang mahiwagang himik sa gabi. Lahat ay tumuturo sa isang katotohanang pilit niyang itinatanggi. Naalala niyang makwento tungkol sa matandang nakatira sa bundok, si Lolo Isko, na tinatawag ng iba na bali ngunit kinikilala ng ilan bilang isang tunay na albularyo. Naunawaan ni Rico na ang problemang ito ay hindi kayang solusyonan ng doktor o ng siyensya. Ang kalaban nila ay hindi mula sa mundong ito. Kailangan niya ng tulong mula sa isang tao na kakaintindi sa mga bagay na hindi may paliwanag. Puno ng bagong determinasyon, tumayo si Rico. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang matinding galit at pakasa. Pupuntahan niya si Lolo Isko. Haharapin niya ang mundo ng kadiliman na pilit kumukuha sa kanyang kapatid. Ito na ang kanyang tanging pakasa. Ang desisyon ay nabuo sa isipan ni Rico habang pinamamasdan niya ang anyo ng kanyang natutulo na kapatid na tila isang kandilang dahan-dahang naupos. Walang doktor na makapagpapaliwanag sa sakit ni Lina. At lalong walang magagawa ang pait at galit niya sa kanyang ina. Ang tanging landas na natitira ay ang daan payat sa bundok, isang landas na bihirang tahaking ng mga tagabayan, isang landas patungo sa sinasabing tahanan ng matandang manggagamot, si Lolo Isko. Bago pa man sumikat ang araw, habang ang buong San Bartolome ay himbing pa sa pagkakatulog, tahimik na umalis si Rico. Nagiwan siyang isang maikling sulat para sa kanyang ina. Hindi isang paalam, kundi isang pahayag na hindi siya susuko. Ang daan paayat sa bundok ay hindi isang malinaw na landas. Ito ay isang makitit na pilapil na nilamon ng gubat na tinatakpan ng maugat ng matatandang puno na gumagapang na parang maahas. Ang masanga sa itaas ay nagsasalakpungan, lumilihang isang kulandong na halos hindi pinapasok ang liwanag ng araw, kahit na ito'y umaga na. Ang hangin ay malamig at mabigat, puno ng amoy nabubulok na madahon at mamasa-masang lupa. Ang bawat tunog ay tila pinalakas, ang kaluskos sa mga halamanan, ang kakaibang huni nga maibong hindi niya kilala, ang pakiramdam na may mga matang nakamasit mula sa kadiliman ng mapuno. Ngunit ang takot na gumagapang sa kanyang dibdib ay natatabunan ng mas malaking takot para sa kalagayan ni Lina. Pagkatapos ng halos 2 oras na pag-akyat, narating niya ang isang maliit na patak na lupa. Sa gitna nito nakatayo ang isang munting kubo, gawa sa kawayan at pawid, na tila kasing tanda ng mga punong nakapaligid dito. Sa paligid ng kubo ay may manakatanim na iba't ibang uri ng halaman, mahalamang gamot na may kakaibang hugis at amoy. May manakasabit na bungkos ng pinatuyong dahon at mga anting-anting na gawa sa buto, at kahoy sa mabintana nito, marahang umugoy sa ihip ng hangin. Nakatubili si Rico na kumatok, ngunit bago pa man dumapo ang kanyang kamay sa kawayan ng pinto, dahan-dahan itong bumukas. Sa bungat nito nakatayo si Lolo Isko. Siya ay maliit at hukot na, ang kanyang balat ay kulubot na parang isang tuyong dahon, ngunit ang kanyang nga mata ay buhay na buhay at matalas, na tila kayang basahin ang pinakatatagong lihim ng isang tao. Isang malit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Matagal na kitang hinihintay, Apo.
Sabi ng matanda sa isang mahinang ngunit malinaw na boses. Halika, pumasok ka. Walang pagtataka, walang tanong. Tila alam na niya ang dahilan ng pagdating ni Rico. Salop, ang kubo ay masikip ngunit malinis. Ang hangin ay puno ang pinahalong amoy ngang insenso, pinakuluang na ugat, at tuyong lupa. Dito, ipinaliwanag ni Rico ang lahat. Ikinuwento niya ang biglaang pagdating ng Del Monde, ang sapilitang kasunduan, at ang unti-unting pagina ni Lina. Habang nagsasalita si Rico, si Lolo Isko ay tahimik na nakikinig. Ang kanyang ngamatay na kapikit na para bang pinapakiramdaman niya ang bawat salitang binibitawan ng binata. Nang matapos si Rico, dahan-dahang tumango ang matanda. Kumuha siya nga isang puting kandila at isang palangganang may malinis na tubig. Kumuha rin siya nga isang piraso ng tawas. Isinagawa niya ang ritual ng pagtatawas. Ang natunaw na kandila at tawas ay inihulok niya sa tubig at sa pagtigas nito bumuo ito ng isang kakaibang hugis. Maingat itong pinakmasdan ni Lolo Isko. Ang kanyang mukha, na kanina'y kalmado, ay napuno ng pag-alala. Hindi ito ordinaryong sakit, iho, sabi niya habang itinuturo ang hugis sa tubig. Isang anyongang, isang nilalang na may pakpak ang makikita, na nakayakap sa isang mas maliit na anyong tao. Ang kapatid mo ay hindi nilalaknat. Siya ay tinatawag. Ang kanyang lakas, ang kanyang kaluluwa, ay unti-unting hinihigop. Sino po ang gumagawa nito? Tanong ni Rico. Ang kanyang boses ay nanginginig. Huminga ng malalim si Lolo Isko bago sumagot. Ang matagasundo. Ang pangalan ay tila may dalang bigat at lamig na nakpababangan temperatura sa buong kubo. Sila ay isang sinauna at marangal na angkan nga aswang. Hindi sila tulad ng maordinaryong halimaw na iyong naririnig sa makwentong bayan. Sila ay matatalino, makapangyarihan, at may isang sumpang dinadala. Ipinagpatuloy ng matanda, ang kanilang kapangyarihan ay humina sa paglipas ng mga henerasyon. Upang mapanumbalik ito, kailangan nilang isang bagong dugo, isang pagsasanip. Kailangan nilang magpakasal sa isang tao na nagtatagling dalisay na espiritu, isang kaluluwang puro at malakas. At sa pagsasanip na iyon, hindi lamang ang dalaga ang magiging katulad nila, kundi ang buong angkan nila ay muling lalakas. Ang pamilya Del Monde, halos pabulong na sabi ni Rico. Tumango si Lolo Isko. Sila nga, at ang iyong kapatid si Lina, ang kanilang napili. Siya ang susi sa kanilang patuloy na pamumuno sa kadiliman. Pero paano po namin sila lalabanan? Ano po ang gagawin ko? Desperadong tanong ni Rico. Dumukot si Lolo Isko sa isang maliit na baul sa kanyang tabi at inilabas ang isang maliit na supot na gawa sa pulang tela. Ito ay tahikamay at may makakaibang simbolo na nakaburda. Ito ay isang anting-anting, sabi niya habang inaabot ito kay Rico. Sa loop nito ay may asin na binasbasan, dinurok na bawang, at maugat na nagtataboy sa masasamang espiritu. Iswat mo ito sa iyong kapatid. Ilagay mo sa kanyang lik at huwag na huwag niyang huhubarin. Hinawakan ni Rico ang anting-anting. Mainit ito sa kanyang palat. Mapipigilan po ba nito sila? Hindi. Mabilis na sagot ng matanda. Hindi nito kayang talunin ang isang nilalang na kasing lakas ni Kyle. Ngunit magbibigay itong isang kalasag. Pansamantala nitong itataboy ang kanilang impluensya. Bibigyan ka nito ng oras. Oras na kailangan mo para mahanap ang tunay na lunas. Tinitigan ni Lolo Isko si Rico ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay matalim at puno ng kahulugan. Makinig ka, iho. Ang laban na ito ay hindi nagsimula sa kapatid mo. Ito ay isang matandang alitan. Isang utang na hindi nabayaran. Ang ugat ng problemang ito ay nakabaon sa kasaysayan ng iyong sariling pamilya. Ang anting-anting na iyan ay isang pansamantalang lunas lamang. Kung gusto mong tunay na mailigtas si Lina, kailangan mong halungkatin ang inyong nakaraan. Hanapin mo ang masagot na matagal ng ibinaon ng panahon. Dun, at dun mo lamang matatakpuan ang tunay na sandata na iyong kakailanganin. Dala ang anting-anting at ang mabigat na babala ni Lolo Isko. Bumaba si Rico mula sa bundok. Ang takot sa kanyang puso ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, mayroon na itong kasamang layunin. Hindi na siya isang kapatid na walang magawa. Isa na siyang mandirigma na may misyon. Ang alamin ang madilim na sikreto ng kanilang lahi upang mailigtas ang kanyang kapatid.
Pagbaba ni Rico mula sa bundok, ang araw ay nagsisimula ng magtago sa likod ng maulap. Naiwan ng kulay kahel at lilang maguhit sa kalangitan. Dala ang anting-anting na mahigpit na hawak sa kanyang palat. Nakmamadali siyang umuwi. Ang bawat hakbang ay may kasamang panibagong pag-asa at takot. Nadatnan niyang tahimik ang kanilang bahay. Ang kanyang ina ay nasa kusina, ngunit hindi niya ito pinansin. Dumiretso siya sa silid ni Lina. Naabutan niya itong natutulog, ngunit ang kanyang pagtulog ay hindi mahimbing. Ang kanyang noo ay may maliliit na butil ngang pawis at ang kanyang pahinga ay mababaw na tila may bumabagabag sa kanya kahit sa panaginip. Dahan-dahan, na may sukdulang paingat, isinuot ni Rico ang pulang supot salik ng kanyang kapatid. Sa sandaling dumampi ang anting-anting sa balat ni Lina, isang bahagyang pangingini ang gumapang sa katawan nito na sinundan ng isang malalim na paghinga. Ang kunot sa kanyang noo ay unti-unting nawala at ang kanyang pahinga ay naging mas malalim at kalmado. Ito ay isang maliit na himala. Isang patunay na ang sinabi ni Lolo Isko ay totoo. Nagbigay ito kay Rico ng lakas ng loop na kailangan niya para sa susunod na hakbang. Lumabas siya ng silid at hinarap ang kanyang ina. Itinaas niya ang kanyang kamay upang ipakita na wala na ang anting-anting dito. Ang mukha ni Aling Elena ay agad na napuno ng takot na mabilis na napalitan ng galit. Ano ang ginawa mo, Rico? Mahinang sabi nito, may halong pagbabanta. Sinabi ko na sa iyo, huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Ito po ba ang hindi ko naiintindihan, inay? Ganti ni Rico. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matigas. Ang pagpaya na unti-unting patayin ang sarili ninyong anak? Hindi na hinintay ni Rico ang sagot. Tinalikuran niya ang kanyang ina at sinimulan ang kanyang paghahanap. Ang payo ni Lolo Isko ay malinaw. Ang sagot ay nasa kasaysayan ng kanilang pamilya. Sinimulan niya sa mga lumang aparador. Binuklat ang mga album ng litrato na puno, ng gakupas na larawan, ng mga ninunong hindi na niya kilala. Nahanap siya sa ilalim ng nakama at sa likod ng malumang muebles, ngunit wala siyang nakitang anumang bagay na makapagbibigay linaw. Ang matunay na sikreto, naisip niya, ay hindi basta iniwan sa kung saan-saan, itinago ito, at sa isiping iyon, ang kanyang nga mata ay napadako sa itaas, sa isang maliit na parisukat na tabla sa kisame ang pasukan patungo sa kanilang bodega. Ang bodega sa itaas ng kanilang bahay ay isang lugar na halos kinalimutan na. Ang pag-akyat doon ay tila pagpasok sa isang ibang mundo. Ang hangin ay mabigat at maalinsangan, punong amoy ng alikabok, tuyong kahoy, at ng panahong matagal nang lumipas. Ang sahig ay natatakpan ng makapal na agi, at ang malumang kasangkapan na nakatambak ay nababalutan ng puting kumot na nakmumukhang mamulto sa dilim. Ang tanging liwanag ay nakmumula sa hawak niyang flashlight. Ang sinak nito ay humihiwa sa kadiliman. Bawat hakbang niya ay lumilihangang isang alatiit na umaaling-aungaw sa katahimikan. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw na nagnanakaw ng mga lihim mula sa mga patay. Sa pinakadulong sulok ng bodega, sa ilalim ng tumpok ng maluma at nangingitim na banik, natakpuan niya ito, isang malaki at mabigat na baul. Ito ay gawa sa matigas na kahoy na nara, na may mga hiblang bakal na kinakalawang na. Ang kandado nito ay malaki at luma. Isang uri na hindi na niya nakikita sa kasalukuyan. Ito, alam niya, ay ang baul ng kanyang lolo sa tuhod. Si Miguel, isang pangalang naririnig lang niya sa makwento. Sinubukan niyang buksan ito, ngunit hindi ito gumalaw. Sa kanyang pakadismaya, nakakita siyang isang lumang bareta sa gilid. Walang pakaalinlangan, ipinuwersa niya ang kandado. Ang tunong ng nababasak na kahoy at nababaluktot na bakal ay sumabog sa katahimikan ng bodega. Sa loob ng baul, sa ilalim ng mga damit na halos inaaknas ng panahon at mga dokumentong naninilaw, naroon ang isang bagay na agad na kumuha ang kanyang atensyon. Isang makapal na kwaderno na nababalutan ng itim na katat. Ang balat nito ay bitak-bita na dahil sa katandaan, at ang mapahina sa loob ay marupok na sa pagipo. Dala ang kwaderno, umupo si Rico sa sahig, sa gitnang alikabok at mga anino, at sinimulan itong basahin sa tulong ng kanyang flashlight. Ang sulat ay nasa lumang Tagalog, na may mga salitang Espanyol na nakahalo.
Ngunit dahil sa kanyang pag-aral ng kasaysayan, unti-unti niya itong naunawaan. Ang unang pahina ay nakpakilala sa may-ari, Miguel Reyes, ang kanyang lolo sa tuhod. Ngunit ang sumunod na pahina ay nakbunyak ng isang katotohanang hindi niya kailanman inakala. Hindi isang simpleng magsasaka si Miguel. Siya ay isang bantay, isang manggagamot, isang uringang albularyo na may malalim na kaalaman sa mga lihim ng lupa at ng mga espiritu. Ikinuwento ng talarawan ang tungkol sa isang panahon ng lagim sa San Bartolome. Isang panahong halos maubos ang maunang nanirahan dito dahil sa isang angkan ng mahalimaw na tinatawag na taga-sundo. Inilarawan silang kanyang lolo sa masalitang nakpadama kay Rico ng matinding takot. Manilalang na may bilis ng hangin at lakas ng 10 tao na kayang mag-anyong malaking paniki o asong may nagliliyap ng mga mata. Sumunod na isinalaysay ang kanyang pakikipaglaban. Nalaman ni Miguel na hindi niya kayang tuluyang lipulin ang mga taga-sundo dahil ang kanilang buhay at kapangyarihan ay nakaugat mismo sa lupa ng San Bartolome. Ang pagpatay sa kanila ay mga hulugan ng pagpatay sa mismong lupain. Kaya, sa halip na paglipol, isang mas matalinong solusyon ang kanyang ginawa. Ginamit niya ang kanyang sariling dugo, ang kapangyarihang halamang gamot, at isang sinaunang ritual upang lumihangang isang makapangyarihang selyo. Ang selyo ay isang espiritual na bakot na nakulong sa mataga-sundo sa lamba ng San Bartolome at, higit sa lahat, lubos na nakpahina sa kanilang kapangyarihan. Ngunit ang huling nga pahinangang talaarawan ang nakdala ng tunay na kilabot kay Rico. Isinulat ng kanyang ninuno ang isang babala, isang propesya. Ang selyo ay hindi permanente. Ang lakas nito ay nakakabit sa kanyang dugo, sa kanyang lahi. At isinulat niya, sa pagdating ng ika-7 henerasyon, isang dalaga ng aking dugo na may pusong dalisay ang magiging susi, sa kanyang nga kamay nakasalalay ang muling pagpapatibay ng selyo na magpapahinga sa kanila magpakailanman, o ang pagbasag nito na magpapakawala sa kanilang ganap na kapangyarihan sa mundo. Nanginginig ang kamay ni Rico habang hawak ang flashlight. Ang salita ay tila lumundak mula sa pahina at sinampal siya. Si Lina ang ika-7 henerasyon. Siya ang dalagang nasa propesiya. Si Kyle at ang kanyang pamilya ay hindi lamang nagnanais ng isang asawa. Nais nila ang susi. Nais nilang basagin ang selyo. Ang kasal ay hindi isang pagsasanip ng dalawang pamilya, kundi isang ritual, isang sakripisyo upang palayain ang isang sinaunang kasamaan. Isinara ni Rico ang talaarawan. Ang alikabok na lumilipat sa sinak ng kanyang flashlight ay tila mga kaluluwa nakaraan. Mamultong kasaysayang ngayon ay ipinapasa sa kanya. Ang kanyang pamilya ay hindi lamang pamilya ng mamagsasaka. Sila ay isang lahing bantay. At ang digmaang matagal nang natutulok ay muling nagsimula at nasa kanyang balikat na ngayon ang bigat nito. Ang pagbaba ni Rico mula sa bodega ay parang pagbaba mula sa isang libingan. Ang alikabok at agив ay nakakapit sa kanyang damit at buhok, at ang kanyang muka ay maputla sa ilalim ngang manipis na ilaw ngapon. Ngunit ang kanyang mamata ay nakniningas sa isang bagong kaalaman, isang kaalamang kasing bigat ng daigdig. Hindi siya nagsalita. Ang bawat hakbang niya sa lumang hagdanan ay mabigat at may tunok, isang martsa patungo sa isang pagtutuos na hindi na maiwasan. Naabutan niya ang kanyang inasasala, nagayos ng mga bulaklak sa isang florera, isang desperadong pagtatangka na ibalik ang normalidad sa isang bahay na nilamon ng abnormalidad. Nakangat ng tingin si Aling Elena at ang ngiti sa kanyang labi ay agad na naglahon nang makita niya ang ekspresyon sa mukhang kanyang anak. At pagkatapos, nakita niya ang hawak nitong bagay. Ang luma, itim na kwaderno, ang talaarawan, ang kulay ay umalis sa kanyang mukha, at ang florerang hawak niya ay muntik ng mabitawan. Saan mo nakuha yan? Tanong niya, ang kanyang boses ay isang pabulong na punong takot. Hindi sumagot si Rico. Sa halip, marahan niyang inilapag ang talaarawan sa mesa sa pagitan nila. Ang tunog ng paglapat nito sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Dito po nakasulat ang lahat. Sabi ni Rico, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Ang tungkol sa ating ninuno na si Lolo Miguel. Ang tungkol sa kanyang pakikipaglaban sa matagasundo. Ang tungkol sa selyo at ang tungkol sa propesiya.
Tumingin siya ng diretso sa mamatang kanyang ina. Ang tungkol kay Lina, alam niyo po ito, inay. Alam niyo po ang lahat mula pa sa simula. Sinubukan ni Aling Elena na itanggi. Isang pilit na tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Rico, ano bang pinagsasabi mo? Yan ay malumang kwento lamang. Nga pamahin nga matatanda na isinulat para takutin ang nga bata. Pamahin po ba ito, inay? Tanong ni Rico. Binuklat niya ang marupo na pahina ang tala-arawan. Binasa niya ang eksaktong nga salitang propesiya. Ang kanyang boses ay matatak at malinaw. Sa pagdating ng ikapitong henerasyon, isang dalaga na aking dugo na may pusong dalisay ang magiging susi. Si Lina po ba ang tinutukoy dito? Inay, siya po ba ang susi? Iyon na ang huling dago. Ang nga salitang niyang ninuno, na binikas ng kanyang sariling anak, ay bumasak sa pader na matagal nang itinayo ni Aling Elena sa paligid ng kanyang puso. Ang kanyang lakas ay biglang nawala. Napaupo siya sa isang silya at ang maluhang matagal na niyang itinatago ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ang kanyang ngahikbi ay pumuno sa silit, matunong sakit, takot at pagsisisi na naipon sa loop ng maraming taon. Sa pagitan ng kanyang ngahikbi, lumabas ang katotohanan. Hindi lang kami mabantay. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Kami ang matagapak-ingat ng panata. Ikinuwento niya ang isang kasaysayang hindi nakasulat sa mga aklat ng bayan. Pagkatapos gawin ni Miguel Ancelio, hinarap niya ang bagong pinuno ng taga-sundo. Isang kasunduan ang nabuo mula sa dugo at takot, kapayapaan, kapalit ng pagpapatuloy ng kanilang lahi. Ang panata, pagpapatuloy ni Elena, ay may isang kahila-hilakbot na kondisyon. Isang paraan upang matiyak na hindi sila magwawala sa kanilang pagkahina. Kapag ang kanilang kapangyarihan ay bumagsak sa isang kritikal na antas, ang pamilya natin ay obligadong magbigay ng isang babaeng may dalisay na dugo upang muling pasiglahin sila. Isang sakripisyo upang mapanatili ang kapayapaan. Isang kaluluwa para sa kaligtasan ng sanlibo, bulong niya. Inulit ang salitang tila isang lason na matagal na niyang nilulunok. Buong buhay ko, ipinagdasal ko na sana'y hindi dumating ang panahon, na sana'y mamatay ako, nang hindi nasasaksihan ang katuparan ng sumpang iyon. Ngunit dumating si Kael, ilang buwan na ang nakalipas. Ang kanyang nga mata ay nanlaki sa alaala, na parabang muli niyang nararanasan ang takot. Hindi siya dumating para maligaw, Rico. Dumating siya para maningil. Sinabi niyang ang selyo ay malapit nang mabasag at ang kanyang angkan ay nagugutom na. Ipinakita niya sa akin ang kaya niyang gawin. Nanginginig niyang ikinuwento kung paano nakiba nga anyo si Kyle sa kanyang harapan. Naging isang dambuhalang nilalang na may manggapakpak at nagliliyap na mata. Nagbanta ito na kung ang panata ay hindi matutupad. Sila ang unahin. Susundan ng buong bayan ng San Bartolome. Ang kapayapaang matagal nilang iningatan ay magiging isang gabi ng walang katapusang pagdanak ng dugo. Tumingin siya kay Rico. Ang kanyang muha ay basang-basang luha. Isang imahe ng isang taong walang pagpipilian. Ano ang gusto mong gawin ko, anak? Tanong niya. Ang kanyang boses ay punong pait. Isakripisyo ang isang anak para iligtas ang isa pa. At ang daan-daang iba pang buhay? O hayan silang lahat na mamatay dahil sa aking pagmamatigas? Pinili ko ang mas maliit na kasamaan, Rico. Pinili kong iligtas ang mas marami. Ang galit sa puso ni Rico ay nagsimulang matunaw, na napalitan ng isang nakalulunod na pag-unawa at awa. Ang kanyang ina ay hindi isang traidor. Siya ay isang biktima. Isang bilanggongang isang sinaunang kasunduan na ipinasa sa kanya. Nakita niya ang bigat na pinasan nito sa loop ngang maraming taon. Ang takot na nag-isa niyang kinimkim. Ang kanilang kawe ay hindi lamang si Kael. Ito ay ang kanilang sariling kasaysayan. Ang sumpang nakakabit sa kanilang dugo. Ang pagtatalo sa pagitan nila ay natapos na. Napalitan itong isang mabigat na pagtanggap. Sila ay hindi na lamang mag-ina na nag-away. Sila na ngayon ang huling matagapag-ingat ng isang nasirang panata. Lumapit si Rico at hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Naintindihan ko po ang takot ninyo, inay. Sabi niya, ang kanyang boses ay malumanay, na ngayon ngunit puno ang isang bagong determinasyon. Pero hindi ko po matatanggap ang inyong desisyon. Hindi ko po isusuko si Lina.
Ipinakita niya sa ina ang huling bahagi ngang talaarawan, ang tungkol sa posibilidad na muling patibayin ang selyo. May isa pa pong paraan, isang paraan na hindi nangangailangan ng sakripisyo. Umiling si Aling Elena, ang pag-asa sa kanyang mamata ay matagal nang namatay. Huli na ang lahat, anak, bulong niya. Ang kanyang tinik ay halos hangin na lang. Nangako na ako sa kanila noong gabing iyon at pinapanot nila tayo. Ang bawat kilos natin, ang bawat salita, alam nila. Sa pagpunta mo kay Lolo Isko, sa pahanap mo sa talaarawang iyan, alam nila. Nagalit sila. At ngayon mas lalo silang nagmamadali. Ang huling masalita niya ay naiwan ng isang nakakakilabot na lamig sa silid. Ngayon, alam na ni Rico ang buong katotohanan. Ngunit kasabay nito, nalaman niyang ang bawat galaw niya ay binabantayan. Ang kanilang tahanan ay hindi na isang ligtas na lugar. Ang digmaan ay hindi na palihim. Sa kanyang pagpiling lumaban, opisyal na siyang nagdeklara ng digmaan laban sa isang sinaunang kasamaan. Ang masumunod na araw sa bahay ni Rico ay lumipas na may bigat at katahimikan ng isang paglalamay. Ang katotohanang ibinunyag ng kanilang ina ay nag-iwan ng isang lamat sa kanilang pamilya na hindi na kailanman mabubura. Si Aling Elena ay naging anino sa sarili niyang tahanan. Gumagalaw ng walang imik. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagsisisi at walang katapusang takot. Si Lina, sa tulong anting-anting, ay nakarungang mas mahimbing na pagtulok at bahagyang nanumbalik ang kulay sa kanyang mapisngi, ngunit ang takot ay nanatili sa kanyang mamata. Si Rico naman ay dinadala ang bigat ng kanilang kasaysayan. Ang bawat sulok ng kanilang bahay ay tila bumubulong sa kanyang masikreto. At sa bawat ihip ng hangin sa labas, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid, naghihintay, upang makatakas sa nakakasukang katahimikan at upang makalanghap ng hangin ng normalidad. Nagpasya si Rico na makipakita sa kanyang kaibigang si Ben Sabayan. Ang gabi ay masigla dahil sa papalapit na pista. Ang mailaw na may iba't ibang kulay ay nakasabit sa mga poste. At ang hangin ay puno ng tunok ng musika at tawanan ng mga tao. Ito ay isang mundong napakalayo sa madilim na katotohanang kinakaharap ni Rico. Sa wakas, lumabas ka rin sa lungga mo, masayang bati ni Ben. Akala ko na mumukmo ka na lang doon. Kumusta na si Lina? Gumaling na ba sa sakit na pag-ibig? Sinubukan ni Rico na ngumiti, ngunit ito ay pilit. Hindi niya magawang sabihin kay Ben ang buong katotohanan. Paano niya sasabihin na ang mapapangasawang kapatid niya ay isang halimaw? At na ang kanilang pamilya ay nakatali sa isang sinaunang sumpa? May malaki lang kaming problema sa pamilya Del Monde? Iyon na lamang ang nasabi niya. Nang pauwi na sila, gabi na. Upang makaiwas sa maraming tao, nakpasya silang dumaan sa isang iskinita, isang mas maikling daan na nasa gilid ng isang malawak na tubuhan. Dito, ang ingayng pista ay unti-unting humina, na napalitan ng huni ng ngakuliglig at ng marahang pahampas ng hangin sa madahon ng tubo. Ang liwanag mula sa buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap. Lumilihang nga gumagalaw na anino sa kanilang dinaraanan. Biglang naramdaman ni Rico ang pamilyar na pakiramdam, ang pakiramdam na pinapanot sila. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang batok. Biglang lumamig ano? Sabi ni Ben habang kinukuskos ang kanyang nga braso. Parang may dumang multo. Sinubukan niyang tumawa, ngunit ang kanyang tawa ay kinakapos, maging siya ay nakaramdam ng biglang pagbabago sa kapaligiran. At pagkatapos, narinig nila ito. Isang kakaibang tunok mula sa itaas na mapuno, isang tunok na tila peklik. Tulad ng matuyong buto na nakikiskisan. Huminto sila. Tumingala sila, ngunit wala silang makita kundi ang madilim na masanga. Bigla, may isang malakas na kaluskos sa kanilang likuran. Isang tunong, isang bagay na mabigat na malambot na bumaksak sa lupa. Sabay silang lumingon. Sa malaking liwanag ng buwan, nakita nila ang dalawang anyo. Sila ay nakayukot. Halos gumagapang sa lupa. Ang kanilang nga braso at binti ay hindi natural na mahaba at payat. Ang kanilang mamata ay dalawang nagbabagang pula, kumikinang sa dilim. Ang kanilang mabibig ay bahagyang nakabuka, naglalabas na mahinang paksitsit, at paminsan-minsan, isang mahaba at parang ahas na dila ang lumalabas upang amuyin ang hangin. Hindi ito tao. Hindi ito hayop. Ito ay isang bangungot na nakataong lupa. Takbo! Nanginginit na sabi ni Rico. Iyon lang ang kinailangan ni Ben. Sabay silang tumakbo.
Ang kanilang mapa ay lumilikang nga malalakas na tunok sa lupang daan. Sa likuran nila, narinig nila ang isang nakakakilabot na tunok, isang halo ng tawa at ngit-ngit na sinundan ng mabilis na paggalaw. Hindi sila hinabongam ga ito sa lupa. Sa halip, narinig nila ang kaluskos sa mga puno sa kanilang gilid. Nakita nila ang nga anino na mabilis na lumulundak mula sa isang puno patungo sa isa pa. Ang kanilang nga mahabang kuko ay lumilikang nga gasgas sa balat ng kahoy. Sila ay mas mabilis, mas maliksi. Sila ay naglalaro lamang sa kanila. Sa sobrang takot, natisot si Bennett bumaksak. Sinubukan siyang tulungan ni Rico, ngunit huli na ang lahat. Isang anino ang bumaksak mula sa itaas at humarang sa kanilang daraanan. Ito ay tumayo ng buong taas, mas matangkat pa kaysa sa isang normal na tao. Ang kanyang anino ay tila isang malaking ibon na mandaragit. Ang mabahong hininga nito, amoy na bubulok na laman, ay bumalot sa kanila. Itinas nito ang isang kamay na may manggakukong kasing talim ng mapunyal, handang isaksak kay Rico. Napapikit si Rico, handa na sa kanyang katapusan. Ngunit walang sakit na dumating. Sa halip, isang nakakasilaw na liwanag ang sumabok mula sa kanyang dibdib. Ang anting-anting na nakasabit sa kanyang leg, na ginawa niyang kopya para sa sarili, ay nagliwanag na parang isang maliit na araw. Isang mainit na enerhiya na may amoy ng bawang at insenso ang kumalat mula rito. Ang nilalang ay sumigaw sa sakit, isang sigaw na hindi galing sa lalamunan ng tao, kundi isang matinis at nakakabinging tunog na tila pakaskas ng metal. Ito ay tumalsik pa atras na parabang tinamaan ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang balat nito kung saan tumama ang liwanag ay umuusok. Ang kasama nitong nilalang, na handa na ring sumugot, ay biglang napaatras. Sumisitsit sa takot at galit. Malinaw na natatakot sila sa kapangyarihan ng anting-anting. Sa loob ng ilang sandali, ang dalawang halimaw ay nakatitik lamang mula sa dilim. Ang kanilang nga pulang mata ay puno ng pakasuklam. Pagkatapos, sa isang mabilis at sabay na galaw, sila ay tumalikot at naglaho sa kadiliman ng tubuhan. Nagiwan lamang ng katahimikan at ng amoy ngang nasunog na laman. Nanginginig na naiwan si Rico at Ben sa gitnang daan. Si Ben ay nakaupo sa lupa. Ang kanyang mamata ay nalalaki sa takot. Paulit-ulit na ibinubulong. Ano yun? Rico? Ano yung ngayon? Toto sila! Toto sila! Ang kanyang masayahing mundo ay nabasak na at pinalitan ng isang malamig at brutal na katotohanan. Tinulungan ni Rico na tumayo ang kanyang kaibigan. Ang adrenaline sa kanyang katawan ay nagsimulang mawala, na napalitan ng isang malinaw at malamig na pag-unawa. Ito na iyon, ang babala. Isang malinaw na mensahe mula kay Kyle na ang kanyang pasensya ay nauubos na. Hindi na ito isang laban ng masalita at sikreto. Ito ay isa ng pisikal na digmaan. Ang anting-anting ay nagligtas sa kanila ngayon, ngunit hanggang kailan? Habang naglalakad sila pabalik, bawat anino ay tila isang nagbabantang halimaw. Alam ni Rico na ang pag-atake na ito ay simula pa lamang. Ang nga taga-sundo ay hindi na nagtatago. Sila ay nangangaso na. At ang pangangailangang mahanap ang tunay na sandata na binanggit ni Lolo Isko ay hindi na lamang isang misyon. Ito na ngayon ay isang desperadong karera laban sa oras para sa kanilang kaligtasan. Ang sinagnang araw kinaumagahan ay tila isang mapanuksong paalala ngang isang mundong normal at payapa, isang mundong hindi na bahagi si Rico. Ang takot na iniwan ng nakaraang gabi ay nakakapit pa rin sa kanila, isang malamig na latak na mahirap alisin. Si Ben, bagamat nanginginig pa rin sa tuwing naalala ang managbabagang pulang mata, ay buo ang loob na tumulong. Naiwan siya sa bayan upang makmatyak ang kanilang tulay sa mundong hindi pa nila lamon ng maanino. Alam ni Rico na ang anting-anting ay isang pansamantalang kalasa lamang. Kailangan nila ng tunay na sandata. Dala ang tala-arawan ng kanilang ninuno. Muli siyang naglakbay paket ng bundok, ngunit sa pagkakataong ito, kasama na niya si Lina. Ang kapatid niya ay mahina pa, ngunit ang pagkatake sa kanyang kuya ay nagpaningas ng isang apoy sa kanyang kalooban. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang tahimik na galit. Ang pagkakyat ay mahirap para sa kanya. Ngunit sa bawat madulas na bato at matarik na bahaginggaan, naroon si Rico upang alalayan siya. Ang kanilang sabay na paglalakbay ay naging isang simbolo, hindi na siya ang biktimang kailangang iligtas at hindi na rin siya ang tagapagtanggol na nag-isa. Sila na ngayon ay makasangga
Sinalubong sila ni Lolo Isko nang may pakunawa sa kanyang nga mata. Ginamot niya ang magasgas ni Rico at pinakiramdaman ang pulso ni Lina. Lumalaban ang iyong espiritu, Hidya, sabi ngang matanda kay Lina. Iyan ay isang magandang senyales. Inilatak ni Rico ang talaarawan sa maliit na may sangang matanda. Ang mamata ni Lolo Isko ay nagliwanag sa pagkamangat pagalang. Ang aklat ng iyong ninuno, ang nawawalang kasulatan, bulong niya habang marahang hinahaplos ang lumang katat na pabalat. Akala ko ay habang buhay na itong nawala. Makasama nilang pinag-aralan ang nga pahina. Si Rico ang nagsalin ng ngalumang salita at si Lolo Isko, gamit ang kanyang malalim na kaalaman sa mga ritual at simbolo, ang nagbigay kahulugan sa mga ito. At dun, sa isang kabanatang halos hindi na mabasa, natakpuan nila ang kanilang hinahanap, ang ritual ngang pagpapatibay. Detalyadong isinulat ni Miguel Reyes ang paraan upang hindi lamang itaboy ang nga taga-sundo, kundi upang permanenteng palakasin ang selyo at ibalik sila sa isang mahabang pagkakatulok. Isinasaad dito na ang orihinal na selyo ay niliha gamit ang kapangyarihan ng 4 na elemento. Ang dugo ng tagapagtanggol na kailangan magmula sa kanyang lahi, ang luha ng lupa, tubig na nakmumula sa isang sagradong bukal sa pusoong gubat, ang apoy nga langit, isang pinagpalang apoy mula sa isang espesyal na kandila, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang pusoong pananampalataya. Ang pusong pananampalataya, ayon sa talaarawan, ay hindi isang konsepto lamang, kundi isang pisikal na bagay. Ito ang kauna-unahang krus na kahoy na dinalangam ng misyonero sa San Bartolome, na ayon sa alamat ay inukit mula sa isang puno na tinamaan ng kidlat ngunit hindi nasunok. Ang krus na ito, na pinaniniwala ang nagtataglay ng banal na kapangyarihan, ay sinama sa pundasyon ng lumang simbahan ng bayan bilang isang simbolo ng proteksyon. Ito ang artepakto na kailangan nila, ang magsisilbing pampalakas ng buong ritual. Ngunit may isang kondisyon. Ang ritual ay kailangang gawin sa pinakamadilim na gabi, kung kailan ang tabing sa pagitan ng mundo ng matao at ng mga espiritu ay pinakamanipis sa bispras ng pista, sa ilalim ng bagong buwan. Iyon din ang eksaktong gabi na itinakda ni Kael para sa kasal. Isang karera laban sa oras. Sa pagkakaroon ng isang malinaw na plano, isang sinangang pag-asang tumago sa madilim na ulap ng kanilang nga alalahanin. Sa masumunod na oras, habang nakahanda sila, ang bigat sa kanilang madibdib ay bahagyang gumaan. Ito ang kanilang sandaling ang kapayapaan bago ang bagyo. Habang naghahanda, sila nga mga lalayan para sa tubig mula sa bukal at nagtitipon ng mahalamang gamot na kailangan ni Lolo Isko, nakaroon sila nga pagkataong mausap isang tunay na pausap na matagal nang nawala sa kanila. Natatakot pa rin ako, kuya. Pek-amin ni Lina habang marahan niyang tinatalian ang isang bungkos ng dahon ng tanglat. Pero ngayon, may kasama ng galit. Ang mapanaginip ko, ang maaninong nakikita ko, akala ko nababaliw na ako. Ngayon alam ko na, iyon pala ay ang paraan ng aking espiritu para sabihing may mali. Tumingin sa kanya si Rico, puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Lina. Patawarin mo ako kung hindi ako naniwala sa iyo agad. Kung sana'y mas maaga akong umuwi, hindi mo kasalanan, kuya. Sagot ni Lina, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang mahalaga, narito ka na ngayon. Sa gitnang paghahanda, nakaroon silang nga pagkakataong makbiro. Sinong mag-aakala na ang isang history major na tulad mo ay magiging isang ghost hunter? Biro ni Hiku. Ngumichis si Lina. At sino rin ang mag-aakala na ang isang sakiting tulad ko ay magiging? Ano nga ulit yun? Susi? Tumawa sila. Isang tunog na matagal nang hindi naririnig sa kanilang pagitan. Ang kanilang samahan, na nasubok ng takot at mga lihim, ay muling nabuo. Mas matibay kaysa dati. Hindi na sila basta makapatid. Sila na ay nga mandirigma, makasangga sa isang laban na sila lang ang nakakaunawa. Bago sila umalis, binuo nila ang kanilang plano. Sa gabing ang pista, habang ang buong bayan ay abala sa selebrasyon, si Ben ay gagawa ngang isang maliit na diversyon sa kabilang dulong ang bayan. Gagamitin ni Rico at Lina ang pagkakataong iyon upang pumasok sa luma at abandonadong simbahan upang kunin ang pusoong pananampalataya. Pagkatapos, makikita sila ni
Lolo Isko sa sagradong bukal upang isagawa ang ritual. Sa kanilang pag-alis sa kubo ni Lolo Isko, dala ang pag-asa at isang detalyadong plano, ang mundo ay tila mas maliwanag. Mayroon silang pagkakataong manalo. Mayroon silang pagkakataong tapusin ang sumpang ito ng minsan at para sa lahat. Ngunit habang sila ay naglalakad pababang bundok, hindi nila alam na mula sa bintanang kanilang sariling bahay, pinagmamasdan silang kanilang ina. Sa mukha ni Aling Elena ay mababasa ang isang matinding labanan, isang labanan sa pagitan ng pagmamahal sa kanyang anak at ng isang takot na mas malalim pa kaysa sa karagatan. Mayroon silang plano. Mayroon silang pag-asa. Ngunit sa bawat anino sa San Bartolome, may mga matang nakamasit at may mga lihim na ibinubulong sa hangin. At ang pinakamatinding pagtataksil ay madalas nagmumula sa pinakamalapit sa iyo, habang sina Rico at Lina ay abala sa paghahanda sa bundok sa ibaba sa kanilang bahay, si Aling Elena ay nabubuhay sa sarili niyang impyerno. Ang bawat sandalingang katahimikan ay pinupuno nga sigaw na siya lang ang nakaririnig, ang nga sigawng buong bayan ng San Bartolome na pinapaslang sa kanyang isipan. Ang pag-asa na nakita niya sa mamatang kanyang mga anak ay hindi niya nakita bilang kaligtasan, kundi bilang isang mitsa na magpapasiklap sa isang apoy na tutupok sa kanilang lahat. Para sa kanya, ang plano nila ay isang kahangalan ng kabataan, isang paksuway na magbubunga lamang ng kamatayan. Ang imahe ni Kael sa kanyang anyong halimaw ay nakaukit sa kanyang isipan, isang bangungot na gising niyang nararanasan. Pinili niya ang landas na sa tingin niya ay magliligtas sa mas marami. Isang gabi habang ang buwan ay manipis na guhit na lamang sa kalangitan, isang anino ang gumalaw sa labas ng kanilang bintana. Hindi ito isa sa mahalimaw. Ito ay isang ordinaryong tao, isang utusan ng mga Del Monde. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang takot sa mga mata ni Elena ay sapat ng sagot. Nanginginig ang kanyang mga labi habang ibinubulong niya ang lahat. May plano sila. Sa lumang simbahan, sa bisperas ng pista, sabi niya, ang bawat salita ay tila isang punyal na sumasaksak sa sarili niyang puso. Kukunin nila ang krus. May ritual sa bawat salitang kanyang binitawan. Pakiramdam niya ay lalo siyang lumulubog sa isang madilim na hukay. Ngunit ipinagpatuloy niya, kinukumbinsi ang sarili na ito ang tanging paraan. Isang kaluluwa para sa kaligtasan ng sanlibo. Iyon ang panatang kailangan niyang tuparin. Sumapit ang bisperas ng pista. Ang buong San Bartolome ay isang dagat ng ilaw at tunok. Ang masayang musika. Ang amoy ngam nga nilulutong pagkain. Ang tawanan ngam gabata lahat ay isang malaking pagtatanghangang buhay at kagalakan. Isang perpektong tabing para sa kadilimang nakbabadya. Sina Rico at Lina, na walang kamalay-malay sa pagtataksil na naganap, ay punong pag-asa. Nakita sila ni Ben sa isang tagong lugar. Nakahanda na ako, sabi ni Ben. Ang kanyang boses ay nangingini pa rin ngunit determinado. Gagawa ako ng pinakamalaking eksena sa gitnang plaza. Bibigyan ko kayo ng sapat na oras. Tumango si Rico at tinapik ang balikat ng kaibigan. Mag-ingat ka pare. Dala ang kanilang nga sulo at ang lumang tala-arawan. Tinahak ni Rico at Lina ang daan patungo sa lumang simbahan. Ito ay nakatayo sa dulo ng bayan. Malayo sa kasayahan. Isang malungkot na balangkas laban sa madilim na kalangitan. Ang mapader nito ay puno ng baging. Ang mabintanang may salaming iba't iba ang kulay ay basak na. At ang malaking pintuan nitong gawa sa kahoy ay bahagyang nakabukas. Umuungol sa bawat ihip ng hangin. Habang papalapit sila, ang ingay ng pista ay humihina na napapalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Sa loob, ang simbahan ay mas madilim at mas malamig. Ang amoy nga alikabok, amag, at nabubulok na kahoy ay bumalot sa kanila. Ang sinang kanilang masulo ay lumilihang nga gumagalaw na anino na tilam nga multong nagsasayaw sa mga pader. Sinundan nila ang mga tagubilin sa tala-arawan patungo sa lumang altar. Dun, sa ilalim ng isang gumuhong bahagi ng sahig, natakpuan nila ang isang malaking bato na may kakaibang simbolo ang pundasyong bato. Ito na yon, bulong ni Rico. Inilabas niya ang isang maliit na bareta at sinimulang pilitin ang bato. Mabigat ito at matagal na nakabaon sa lupa.
Habang abala siya, isang malamig na hangin ang biglang umihip sa loob ng simbahan na nakpatay sa kanilang mga sulo at nag-iwan sa kanila sa halos ganap na kadiliman. Kasabay nito, isang malakas na kalabo ang kanilang narinig. Ang malaking pinto ng simbahan ay biglang nagsara. Ang kanilang daan palabas ay nawala na. Mula sa bawat madilim na sulok ng simbahan, nagsimulang lumitaw ang anino. Ang maanino ay nakaroon ng anyo, naging manilalang, na may mahahabang braso at nakbabagang mamata. Sa gitnang altar, kung saan dating nakatayo ang pari, dahan-dahang lumitaw si Kael, hindi sa kanyang anyong halimaw, kundi sa kanyang anyong tao, na lalong nagpadagdag sa kanyang nakakatakot na presensya. Isang malamig at mapanuyang ngiti ang nasa kanyang malabi. "Nakamali kang akala, Rico," sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. "Akala mo ba talaga ay hahayaan kitang sirain ang aming kinabukasan? Ang aming karapatan?" "Paano?" Nalilitong tanong ni Rico. Ngumisi si Kael. "Dapat kang magpasalamat sa iyong ina. Siya ang nagbigay babala sa akin. Isang munting ibon ang nakbulong sa akin tungkol sa inyong munting plano." Ang masalita ay tumama kina Rico at Lina na parang kidlat. Ang pagtataksil masakit at hindi may kakaila. Bago pa man sila makakilos, sumugot ang mga alagad ni Kael. Napapaligiran na sila. Sinubukan ni Rico na lumaban, ngunit ano ang magagawang isang tao laban sa 5-6 na halimaw? Nang akmang dadakmay na si Lina ng isa sa manilalang, isang malakas na pagsabog ang yumanik sa pintuan ng simbahan. Ang lumang pinto ay nakapira-piraso. Sa gitna ng usok at alikabok, nakatayo si Lolo Isko. Hindi na siya ang hukot na matandang herbalista, kundi isang mandirigma. Ang kanyang tungkot ay nagliliwanag, at sa kanyang kabilang kamay ay may hawak siyang isang bayong na puno, nga supot ng asin at mga botleya ng kung anong likido. "Hindi ninyo sila makukuha," sigaw matanda. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Sumugot si Lolo Isko. Ang kanyang kilos ay hindi inaasahan para sa kanyang edad. Inihampas niya ang kanyang tungkot, na nag-iwan ng malinyang pilak na liwanag sa hangin, at bawat tama nito sa maaswang ay nagpapasigaw sama ito sa sakit. Nahagis siyang masupot nga asin na sumasabog na parang granada, na nagpapakalat ng nakakapasong alikabok. Lumikha siyang isang pagkakataon. "Takbo na!" sigaw niya kina Rico at Lina. "Kunin ninyo ang krus at umalis na kayo." Nagalit si Kael sa biglaang pagdating ni Lolo Isko. Iniwan niya ang makapatid at hinarap ang matanda. Ang dalawa ay nakaharap ang sinaunang kaalaman laban sa sinaunang kasamaan, ngunit si Lolo Isko ay matanda na, at si Kael ay nasa kasagsagan ng kanyang lakas. Alam ni Lolo Isko na hindi siya mananalo. Alam niyang ito na ang kanyang huling laban. Habang nakikipagbuno siya kay Kael, sumigaw siya kay Rico. "Rico, ang ritual! Hindi lang ito pang selyo. Kaya rin nitong alisin ang sumpa. Basahin mong muli ang aklat." Sa isang huling desperadong kilos, binasak ni Lolo Isko ang isang botle sa sahig. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang sumabog, kasabay ngang isang makapal na usok na may amoy nga nasusunok na kamangyan, na pansamantalang nakpabulak at nakpahina sa maaswang. Ngunit sa sandaling iyon ng pakakataon, habang ang iba ay nalilito, mabilis na kumilos si Kael. Isang matulis na kuko ang tumago sa dibdib ng matanda. Napaluhot si Lolo Isko. Ang liwanag sa kanyang tungkot ay unti-unting namatay. "Ang aklat," uling sinabi niya. Ang kanyang mata ay nakatingin kay Rico. Ang sagot, nasa aklat. Ang sakit at galit ay bumalot sa puso ni Rico. Ngunit alam niyang walang saysay ang paghiganti kung sila ay mamamatay din. Hinila niya si Lina, na napahagulhol na, at tumakbo sila patungo sa isang malaking butas sa pader kung saan dating nakalagay ang isang bintanang may kulay. Tumalon sila palabas, sa gitnang matataas, na damo at kadiliman, habang sa likuran nila, ang sigaw ng tagumpay at galit ng maaswang ay umalingaw-ngaw. Tumakbo sila nang walang lingon-likot, papalayo sa simbahan, papalayo sa pista, papalayo sa kanilang nasirang pag-asa. Ang kanilang pinakamalaking kapanalik ay wala na, at ang sakit ng pagtataksil ng kanilang sariling ina ay mas masakit pa kaysa sa anumang sugat. Ang gubat sa gabi ay isang nilalang na may sariling buhay. Ang bawat kaluskos ng gadahon ay tila mga pang palihim na gumagapang.
Ang bawat huni ng kulisap ay tila isang babalang ibinubulong sa hangin. Para kina Rico at Lina, na nakahanap ng pansamantalang kanlungan sa isang maliit at mababaw na kuweba sa gilid ng isang sapa, ang gubat ay isang kulungan na walang rehas. Ang masasayang tunong ng pista sa bayan ay isa na lamang malayong alaala, isang malupit na paalala ng mundong ipinakait sa kanila. Sa loob ng kuweba, ang tanging liwanag ay nakmumula sa isang maliit at nanginginig na apoy na sinindihan ni Rico. Ang liwanag nito ay sumasayaw sa mga basang pader ng kuweba at sa mga muhangang makapatid. Si Lina ay nakaupo sa isang sulok, yakap ang kanyang nga tuhod, ang kanyang nga mata ay namumukto sa tahimik na pag-iyak. Hindi ito iyak ng takot, kundi iyak ng pihati. Ang sakit ng pagtataksil ng kanilang ina ay mas malalim at mas matalas kaysa sa anumang takot na idinulot ng mga aswang. Si Rico, habang pinapanatiling buhay ang apoy, ay nakakaramdam ng isang nakakamanhit na sakit. Ang imahe ni Lolo Isko, na bumabagsak sa say ng simbahan, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang kanilang pag-asa, ang kanilang gabay, ay kinuha mula sa kanila. Nilapitan niya si Lina at umupo sa tabi nito. Hindi nagsasalita. Hinayaan lamang na ang kanilang makadikit na balikat ang magbigay ng kaunting ginhawa. Sa gitna ng kanilang pihati, ang mahuling salita ni Lolo Isko ay umaling-aungaw sa isipan ni Rico, isang desperadong bulong na lumalaban sa katahimikan. Ang aklat, ang sagot ay nasa aklat, ang ritual. Hindi lang ito pang selyo, kaya rin itong alisin ang sumpa. Ano ang ibig sabihin ng matanda? Paulit-ulit na nilang binasa ang tala-arawan. Ano ang nakaligtaan nila? Dala nga isang panibagong pangangailangan. Kinuha ni Rico ang tala-arawan mula sa kanyang supot. Sa liwanag na apoy, ang lumang aklat ay tila mas kagalang-galang, mas mabigat, na parabang nabasa itong dugong isang martir. Muli niyang binuklat ang mapahina patungo sa kabanata nga ritual ng pagpapatibay. Binasa niya ito ng paulit-ulit, bawat salita, bawat simbolo. Sa unang tingin, pareho pa rin ito, isang ritual ng pagkakulong. Ngunit ang masalita ni Lolo Isko ang naging susi. Alisin ang sumpa. Paano kung ang layunin ay hindi ang pagkulong, kundi ang pagpapalaya? Binasa niyang muli ang nga berso, ngunit sa pagkakataong ito, may ibang perspektibo. Ang nga salitang dati tilam nga talata nga pagpaparusa ay maari rin palang unawain bilang masalita nga pagpapagaling? Ang puspusing ang banal na apoy upang manghina ay maari rin palang puspusing ang banal na apoy upang maging dalisay. At doon niya napansin isang maliit, halos hindi makitang simbolo sa gilid ng pahina, isang bituin na may bilog sa gitna na nakatapat sa isang partikular na talata. Sa ilalim ng bituin, may nakasulat sa napakaliit na mga letra. Baliktarin ang salamin. Anong salamin? At doon, sa gitna ng kanyang pag-iisip, may naalala siya, ang takip ng tala-arawan. Mayroon itong isang maliit na ukasalop na dati inakala niyang isang simpleng depekto lamang. Gamit ang dulo ng isang maliit na patalim, maingat niyang binuksan ang tila nakadikit na bahaging katat. Salop, hindi isang salamin, kundi isang manipis at nakatuping papel ang kanyang natakpuan. Ito ay mas luma at mas marupok kaysa sa mapahina ng tala-arawan, at ang sulat kamay dito, kilalang-kilala niya. Ito ang sulat kamay ng kanilang ama. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat niya ang liham. Ito ay para sa kanila. Rico, Lina, nga anak ko, panimulang liham. Kung binabasa ninyo ito, nangangahulugan na ako'y nabigo, nangangahulugan na ang bigat na hindi ko na kayang buhatin ay naipasa na sa inyong mabalikat. At dahil doon, humihingi akong tawad. Ikinuwentong liham ang lahat. Kung paanong natuklasan din niya ang tala-arawan maraming taon na ang nakalipas, kung paanong nalaman niya ang tungkol sa sumpa na nagbigay sa kanya ng hindi may paliwanag na takot para sa kinabukasan ng kanyang nga anak, lalo na para kay Lina. Hindi ko matanggap ang isang buhay na nababalot sa takot, sulat niya. Hindi ko matanggap na ang aking anak na babae ay itinakdang maging isang sakripisyo. Kaya, tulad mo Rico, nahanap akong ibang paraan at nakita ko ito ang sikreto sa likod ng ritual. Hindi ito para lang sa pagpapatibay ng selyo. Ito ay para sa pagbabago. Ang pusong pananampalataya, kapag ginamit ng tama, ay hindi isang kandado, kundi isang lunas na kayang alisin ang pakahalimaw sa kanilang dugo at ibalik sila sa pagiging mortal.
Ang masalita ay nagbigay linaw sa huling habili ni Lolo Isko. Iyon ang ibig sabihin ng matanda, ngunit ang masumunod na talata ang nagdala ng tunay na sakit. Ipinagtapat ko ang king plano sa inyong ina. Mahal na mahal ko siya, ngunit ang kanyang pagmamahal sa atin ay nababalutan ng isang takot na mas malalim pa kaysa sa aking pangunawa. Nakmakaawa siyang huwag kong ituloy. Para sa kanya, ang pagsuway ay katumbas ng kamatayan. Naktalo kami. At sa aming pagtatalo, hindi ko namalayan na ang maanino ay nakikinig na pala. Sa araw na plinano kong kunin ang krus, naghihintay na sila, hinuli nila ako, at ang pinakamasakit sa lahat, pinilit nilang panurin ng inyong ina ang lahat. Sa kanyang harapan, kinitil nila ang aking buhay. Ito ang kanilang parusa. Ito ang kanilang aral sa tagapag-ingat ng panata, na ang pag-asa ay laging nagtatapos sa kamatayan. Kaya, maanak, pakiusap, huwag ninyong kamuyan ang inyong ina. Ang takot na ipinakita niya sa inyo ay hindi nakmula sa kawalan ng pagmamahal. Ito ay takot na ipinunla sa kanyang puso sa pamamagitan ng pinakamatinding kalupitan. Ang kanyang takot ang naging sandata nila laban sa kanya, laban sa ating lahat. Tinapos ni Rico ang pagbabasa. Ang apoy sa kanilang harapan ay tila lumabo. Ang tanging naririnig sa kuweba ay ang tahimik na pagikbi ni Lina at ang mabilis na pagtibok ng kanyang sariling puso. Ang kanilang ama ay hindi sila iniwan. Siya ay pinaslang. Isang bayani na namatay habang sinusubukang basagin ang kanilang ngatanikala. Ang katotohanan iyon ay masakit, ngunit nakbibigay rin itong isang malinaw at nakakapasong layunin. Ang galit nila sa kanilang ina ay napalitan ng isang malalim na awa. Ang kanilang kalaban ay hindi lamang si Kael. Ito ay ang buong sistema ng takot na nilika ng matagasundo sa loop ng maraming henerasyon. Tumingin si Rico kay Lina. Ang maluha sa mamatang kanyang kapatid ay natuyo na napalitan ng isang ningning na hindi pa niya nakikita dati isang ningning ng bakal. Hindi na sila tumatakbo para lamang sa kanilang buhay. Lumalaban na sila ngayon para sa hustisyang kanilang ama. Tinatapos na nila ngayon ang laban na kanyang sinimulan. Gagawin natin, kuya. Sabi ni Lina, ang kanyang boses ay mahina ngunit buo. Tatapusin natin ito. Para kay Itay. Tumango si Rico. Sa gitna ng kadiliman ng gubat, sa lilim ng kanilang pihati, isang bagong plano ang nabuo, isang planong isinulat hindi ng takot, kundi ng pagmamahal at sakripisyo ng kanilang ama. Hindi na nila palalakasin ang selyo. Wawakasan na nila ang sumpa. Ang kuweba na naksilbing kanilang kanlungan ay naging isang silid ng digmaan. Ang pihati na dulot ng liham ng kanilang ama ay hindi sila nilunot. Sa halip, ito ay naging isang salbabida. Isang matigas na batayan sa gitna ng unos. Ang kanilang maluha ay natuyo na napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon na mas matibay pa kaysa sa bakal. Maingat na tinupiniri ko ang liham at isinilit ito pabalik sa lihim na kompartimento ng tala-arawan. Ang aklat ay hindi na lamang isang gabay. Ito na ngayon ay ang testamentong kanyang ama, isang sagradong bagay na kailangan nilang bigyan ng karangalan. Ang pinakamalaking pagbabago ay nakita kay Lina. Ang kapatid niyang, dati biktima ng kadiliman ay tila natutong kontrolin ito. Ang kanyang mamata ay mayroon pa ring bakas ng takot, ngunit mayroon na rin itong bagong talas. Isang pangunawa na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Nararamdaman ko sila, kuya, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng katiyakan. Nararamdaman ko ang kanilang pagdiriwang sa kanilang tahanan. Ang kanilang kapangyarihan ay nagtitipon doon, sa isang lugar. Iniisip nilang tapos na ang laban. Iniisip nilang nanalo na sila. Ang kahinaang iyon ang kanilang pagiging kampante ang siyang magiging kanilang sandata. Batit nilang ang pagbabalik sa simbahan para kunin ang krus ay isang patibong. Ngunit kailangan nila ang puso, ang pananampalataya. At ang ritual, ayon sa kanilang ama at kay Lolo Isko, ay kailangang gawin sa pinakmumulan mismo ang sumpa kung hindi tayo makakapunta sa ritual. Sabi ni Rico, habang naglalakat-lakat sa loob ng kuweba, dadalhin natin ang ritual sa kanila. Dito nabuo ang kanilang huling, desperadong plano. Isang plano na isinulat mula sa albong kanilang manaunang kabiguan. Nahati ito sa 3 bahagi. Unang bahagi, ang pagkuha sa artepakto. Kailangan ni Rico na makapasok sa simbahan ng hindi napapansin. Dito papasok si Ben,
Lihim na bumaba si Rico sa bayan sa ilalim ng kadiliman ng gabi upang makipakita sa kanyang kaibigan. Ipinakita niya kay Ben ang liham ng kanyang ama. Sa pagbabasa nito, ang takot sa mga mata ni Ben ay napalitan ng galit at determinasyon. "Gagawin ko, pare," sabi ni Ben. Sa oras ng kasal, habang ang lahat ay nakatingin sa bahay ng Del Monde, "Lilika, akong pinakamalaking suno sa kabilang dulong bayan gamit ang mapampapista. Ibubuhos ko ang atensyon nila doon." Ikalawang bahagi, ang pagpasok sa pugat ng kalaban. Ito ang pinakamapanganib na bahagi ng plano, at ito ay nakasalalay kay Lina. Kailangan nilang makuha ang gusto nila? Sabi ni Lina nang binuo nila ang plano. Ang kanyang boses ay walang bahit ng pag-alinlangan. "Hahayaan kong makuha nila ako. Susuko ako." "Hindi!" maring patuto ni Rico. "Hindi kita hahayaang gawin yan. Kuya, makinig ka." Mahinahong sabi ni Lina. Hinawakan niya ang kamay ni Rico. "Ito ang tanging paraan. Ako ang kailangan nila. Ako ang kanilang premyo. Habang sila ay abala sa akin, sa kanilang huwat na seremonya, doon kakikilos. Ang aking paksuko ang magiging pinakamalaki nating panlilinlang. Ako ang magiging Trojan horse." Ang kanyang katapangan ay nagpatigil kay Rico. Nakita niya sa kanyang kapatid hindi na ang babaeng kailangan niyang protektahan, kundi isang mandirigmang may sariling lakas. Ikatlong bahagi, ang pagwawakas sa sumpa. Habang si Lina ay nasalop na, bilang isang bihak na nobya, at ang atensyon ng mga aswang ay nakatuon sa kanilang ritual ng kasal, si Rico, dala ang puso ng pananampalataya, alim na papasok sa mansyon ng mga Del Monde. Gamit ang bagong pangunawa mula sa liham ng kanilang ama, isasagawa niya ang binaliktad na ritual sa mismong pusong kanilang kapangyarihan, isang lugar na nararamdaman ni Lina na isang malamig na pusong tumitibo sa ilalim ng lupa na matatakbuhan sa ilalim ng mansyon. Ginugol nila ang buong magapon sa paghahanda. Hindi na nila pag-ari ang arsenal ni Lolo Isko, ngunit mayroon sila ng kanyang kaalaman na naisalin sa pamamagitan ng tala-arawan. Naktasa silang ngakawayan at ibinabat ang dulo nito sa pinahalong dinikdik na bawang, asin at maugat na nakalalason sa mga aswang. Gumawa sila nga maliliit na supot na puno nga asin at matutulis na bato na magsisilbing kanilang maarmas na may hahagis. Si Lina ay naging kanilang mamata at tainga. Sa kanyang pakpikit, nararamdaman niya ang paggalaw nga taga-sundo sa gubat. May dalawang nagbabantay sa silangang bahagi ng gubat. Bulong niya, umalis na sila. Ligtas na tayong kumuha ng tubig sa sapa. Ang kanyang dating sumpa ay naging kanilang pinakamalaking kalamangan. Siya ang kanilang espiya, ang kanilang sensor sa isang digmaang hindi nakikita. Habang papalubok ang araw sa araw ng pista, handa na sila. Ang hangin ay napuno ng tunongang pagsisimula ng selebrasyon sa bayan. Ngunit para sa kanila, ito ay ang tunongang papalapit na digmaan. Tumayo sila sa bungat ng kuweba, pinakmamasdan ng huling sinak ng araw. Ang maanino sa gubat ay tila humahaba, gumagapang palapit sa kanila. "Para kay Itay," sabi ni Lina. Ang kanyang boses ay isang panata. "Para sa ating pamilya," sagot ni Rico. "At para sa lahat ng naging biktima nila." Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, sila ang huling na reyes, ang matagapakmanang ng isang sinaunang tungkulin, handang harapin ang kanilang kapalaran. Alam nilang pareho na sa kanilang paghihiwalay ng landas ngayong gabi. Posibleng hindi na sila muling makikita ng buhay. Ngunit wala nang atrasan. Ang plano ay nakalatak na. Ang sandata ay nakahanda. Ang kanilang mga puso, bagamat puno ng takot at pihati, ay nag-aalap sa isang layuning mas matindi kaysa sa apoy. Ito na ang kanilang huling gabi. Ang gabi na wawakasan nila, ang 100 taong sumpa, o ang gabi na sila mismo ang wawakasan nito. Ang gabi ng pista sa San Bartolome ay isang paksabong ang kulay at ingay, ngunit sa ibabawang burol kung saan nakatayo ang mansyon ng Del Monde, isang ibang uri ng seremonya ang nagaganap. Ang loob ng mansyon ay malamig at tahimik. Pinalamutyan ng mga itim na kandila na ang apoy ay tila hindi nagbibigay ng init. Ang bisita, lahat ay miyembro ng kanang taga-sundo sa kanilang anyong tao, ay nakatayo na parang maistatwa. Ang kanilang mamatay nakatuon sa dalawang figura sa gitna. Si Kael, na nakasuot ng porma na barong, at si Lina,
na binihisang ng isang puting bestida na tila kaswatang ng isang nobya at ng isang sakripisyo. Si Lina ay kalmado. Ang takot sa kanyang puso ay naroon pa rin. Ngunit ito ay natatabunan na ng isang matibay na determinasyon. Dinala siya sa harap ni Kyle. Nagsimula si Kyle na bigkasin ang mga sinaunang salitang ritual. Isang wika na kasing tanda ng mapuno sa gubat. Ito ay isang ritual ng pagsasanip kung saan ang kaluluwa ni Lina ay tatalis sa kaluluwa ni Kyle at ang kanyang dalisay na enerhiya ay magiging gasolina para sa buong angkan. Nang hawakan ni Kyle ang kanyang magkamay, hindi pumalak si Lina. Sa halip, ginawa niya ang hindi inaasahan. Ipinikit niya ang kanyang mamata at binuksan niya ang kanyang isipan at espiritu, hindi para tanggapin ang kapangyarihan ni Kyle, kundi para salubungin ito ang sarili niyang puwersa. Sa sandaling nadikit ang kanilang nga espiritu, ibinuhos ni Lina ang lahat ang sakit ng pagkamatay ng kanyang ama, ang pihati sa pagkawala ni Lolo Isko, ang takot na naramdaman niya sa loob ng maraming linggo, at ang matinding galit ng isang lahing matagal ng inapi. Ang dalisay niyang espiritu ay naging isang sandata, isang malakas na psychic na sigaw ang tumama sa isipan ni Kyle. Napasigaw si Kyle sa sakit, hindi isang sigaw ng tao, kundi isang hayop na nasugatan. Dahil ang buong angkan ay makakaugnay sa kanilang pinuno, ang sakit ay gumapang na parang kuryente sa bawat miyembrong taga-sundo sa silid. Napahawak sila sa kanilang maulo. Nalilito at nanghihina, ang kanilang konsentrasyon ay nabasag. Ito ang senyales. Sa kabilang dulong bayan, isang malaking paksabong ng makwitis ang nagliwanag sa kalangitan na sinundan ng sigawan ng mga tao. Ang diversyon ni Ben ay nagsimula na. Sa ilalim ng mansyon, gamit ang kaguluhan, sinira ni Rico ang isang rehas na baka nga isang maliit na bintana sa cellar. Dala ang puso ng pananampalataya ang lumang krus na kahoy pumasok siya sa teritoryo ng kalaban. Sinalubong siya ng 2 bantay, ngunit dahil sa psychic na atake ni Lina, sila ay nalilito. Ginamit ni Rico ang pagkakataon. Pinatumba niya sila gamit ang mga kawayang may matutulis na dulo. Tinahak niya ang madilim na pasilyo. Sinusundan ang malamig na enerhiyang nararamdaman niya patungo sa pusong kadiliman. Narating niya ang isang malaking silit sa ilalim ng lupa. Sa gitna nito, bumabaktas sa sahig na bato ay isang dambuhalang ugat ng isang puno, itim at pilipit, na tila isang masamang pusong marahang tumitibok at naglalabas ng itim na enerhiya. Ito ang pinakmumulan ng kanilang sumpa. Ngunit sa kanyang pagdating, nandun na si Kyle, naghihintay. Ang sakit sa kanyang isipan ay napalitan na ng sukdulang galit. Ikaw! Sigaw ni Kyle. Ang kanyang anyo ay nagsimulang magbago, ang kanyang nga kuko ay humahaba at ang kanyang nga mata ay nagapoy. Sumugot siya kay Rico. Ang huling labanan ay nagsimula na. Si Kyle ay isang bagyo ngang lakas at bilis. Si Rico ay isang ordinaryong tao lamang. Paulit-ulit siyang tinatamaan, bumabaksak, ngunit pilit na bumabangon. Ang kanyang katawan ay puno ng sugat at galos. Nang amang tatapusin na siya ni Kyle, tinitigan ni Rico ang naapoy ng mamate ng halimaw. At doon, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan ni Kyle. Hindi niya ginamit ang krus bilang sandata para ipukpok. Sa halip, tumakbo siya patungo sa tumitibok na ugat. Bago pa man siya mapigilan ni Kyle, buong lakas niyang isinasa ang puso ang pananampalataya sa mismong gitna ng maitim na ugat. At nagsimula siyang magdasal, hindi ngang salitang pagpaparusa, kundi ngang salitang pagpapalaya, ang maginaligtat na berso mula sa talaarawan. Sa ngalang aking ninuno na si Miguel, sa ngalang aking ama na si Hector, sa ngalang lahat ng inyong nga biktima, hindi parusa ang dala ko, kundi kapatawaran. Hindi pakakulong, kundi kalayaan. Isang nakakasilaw na puting liwanag ang sumabok mula sa krus. Hindi ito isang marahas na pagsabok, kundi isang dalisay na alon ng enerhiya na gumapang palabas. Ang maitim na ugat ay umungol sa sakit habang ang liwanag ay nililinis ito. Nayanik ang buong mansyon. Sa itaas, ang mamiyembro ngang taga-sundo ay sumigaw habang tinatamaan sila ng liwanag. Ang kanilang lakas ay biglang nawala. Ang kanilang mahabang buhay ay mabilis na bumawi sa kanila. Ang kanilang balat ay nangulubot. Ang kanilang buhok ay naging puti, ang kanilang nga katawan ay nanghina, ang sumpa ay nawala,
At kasama nito, ang kanilang pakahalimaw at ang kanilang immortalidad. Sa Cellar, si Kael ay napaluhod, sumisigaw habang ang kapangyarihan ay umaalis sa kanyang katawan. Nang humupa ang liwanag, ang dating makapangyarihang pinuno ng aswang ay isa, na lamang ordinaryong tao, pagod at biglang dinadala ang bigat ng daan-daang taong kasalanan. Tumayo si Rico, duguan at pagod, ngunit nagtagumpay, hindi niya pinatay si Kael. Iniwan niya ito sa kanyang bagong kapalaran, isang parusang mas matindi pa kaysa sa kamatayan. Nang bumalik si Rico sa Itos, natakpuan niya si Lina Lactos. Sa paligid nila, ang dating makapangyarihang angkan ay isa na lamang grupo, ngam nga nalilitong matatanda at ordinaryong tao, umiyak sa gitna ng kanilang nawasak na kaharian. Nakita nila ang kanilang ina, si Elena, na nakatayo sa isang sulok. Ang liwanang ritual ay tila nag-alis din ng sumpa sa kanyang puso, ang sumpangang takot. Tumingin siya sa kanyang nga anak, ang kanyang nga mata ay malinaw sa unang pakakataon sa loob ng maraming taon, punong hindi masukat na pagsisisi. Makalipas ang ilang linggo, handa nang umalis si Rico at Lina sa San Bartolome. Ang bayan ay payapa. Walang kamalay-malay sa digmaang naganap sa Maanino. Binisita nila ang puntot ng kanilang ama at nagiwan, ngam nga bulaklak sa paanan ng bundok para kay Lolo Isko. Bago sila tuluyang umalis, dumaan sila sa harap ng mansyon ng mga Del Monde. Nakita nila si Kael sa bukit, na ngayon ay mukhang isang pagod na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hirap na magbungkal ng lupa gamit ang isang asarol. Nag-angat siyang tingin at naktama ang kanilang nga mata. Walang galit, walang paghihiganti. Tanging isang malawak at nakalulunot na kapaguran. Siya na ngayon ay isang bilanggo ng ordinaryong buhay na dati niyang kinasusuklaman. Tinalikuran ni Rico at Lina ang mansyon at nagsimulang maglakad palayo patungo sa isang bagong simula. Iniwan nila ang halimaw upang harapin ang kanilang pinakamatining sumpa, ang pagiging tao.